Kahit maayos ang naging proseso ng botohan sa Toronto Philippine Consulate, kapansin-pansin ang napakababang bilang ng mga Pilipinong bumoto. Sa mahigit 29,000 rehistradong botante, higit 3,000 lang ang lumahok, katumbas ng 10% lamang. Nasaan ang natitirang 90%? At ating alamin ang buong detalye sa ulat ni Jeneline Hertiz. Natapos ang huling botohan bandang alas 7 ng umaga sa Toronto Philippine Consulate, hudyat na pagsisimula ng pagbibilang ng mga balota. Pinangunahan ang proseso ni na Deputy Consul General Kerwin Tate, Consul RG Somage, Benny Reyes sa Migrant Workers Representative at Jane Ranga. Kasama rin sa mga nagsilbing poll watchers ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Kabilang sina Ana Malata at Dandy Cabahog upang personal na masaksihan ang transparent at maayos na pagbibilang ng mga boto. 6:30. Base sa opisyal na tala ng Toronto Philippine Consulate, mahigit 29,000 ang rehistradong botante na Pilipino sa lungsod. Subalit sa kabila ng ganitong kalaking bilang, higit 3,000 lamang ang lumahok sa katatapos na halalan na katumbas lamang ng 10% ng kabuang registered voters. Isang nakakabahalang porsyento na nagiiwan ng malaking katanungan nasaan ang natitirang 90% ng mga botante. Nagsimula ang absentee voting sa Canada noong Abril 12 at pinalawig pa ito hanggang kaninang alas 7 ng umaga, Mayo 12. Maagang nagtungo sa consulate ang mga poll watchers kabilang na ang mga kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na sina Ana Malata at Dandy Cabahog upang masaksihan ang proseso. Sa pagbubukas ng opisina, wala nang humabol sa natitirang oras ng botohan, kaya't opisyal na isinara ang mga balota. Eksaktong alas 7 ng umaga, sinimulan ang bilangan sa pangunguna ni na Consul General Kerwin Tate, Consul RG Somage, Jane Ranga at Benny Reyes. Maingat na isinagawa ang printing ng mga boto at ipinakita na sa TV screen ang bawat resulta upang masiguro ang transparency ng proseso. Umabot ng 2 oras ang proseso ng bilangan, ngunit naging maayos at tahimik ang buong pagproseso. Matapos nito, opisyal na ipinasa ang resulta sa Ottawa Philippine Consulate para maisama sa kabuuang tala ng halalan sa buong Canada. Magandang araw po sa ating mga nanonood. Ako po'y natutuwa na ibalita na natapos na po yung bilangan ng ating mga boto sa halalan 2025 at available po yung resulta dito sa ating konsulado. Makikita po na pinaskil namin yung resulta ng election. Bilang chairman po ng Special Board of Election Inspectors, masasabi ko po na para sa amin, mabilis at madali lang yung procedure at agaran naman pong na i-transmit sa Special Board of Canvassers sa Ottawa yung resulta ng election. Sa ngayon po, piniprint na lang namin yung mga huling reports para sa halalang ito. Pero yung final results po, yung pinaka-transmission ng election results, nandun na po tayo. At naibigay na rin po sa mga miyembro ng political parties or yung mga official watchers ng dominant political parties at kung sino man po na miyembro ng mga representante ng mga partido politiko sa Pilipinas. So, natutuwa po ako sa kaganapan at mabilis, madali lang po at maayos yung ating pagbilang ng mga boto para sa ngayong halalan. Kahit maayos ang naging proseso, hindi may kakaila ang naiwanang malaking katanungan sa mahigit 29,000 rehistradong botante. Bakit 10% lang ang aktual na bumoto? Nasaan ang 90% ng mga Pilipinong rehistrado sa Toronto? Isang palaisipan na dapat masusing pagtuunan ng pansin sa mga susunod pang halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, mula dito sa Canada, ako si Jeneline Hertiz, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNA News.